You're telling me may mga back and forth kayo na kaso laban sa isa't isa. Is there a problem within the family? Hindi na ho niya kami kinikilala as legal family. Yung tinatanong ko lang is who established the said business? Ang nahitbog ng poli ng isang asawa, mapalalaki, mapababae, magbigay ng suporta. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Lahat po kami tinanggal sa eskwelahan. So, So teacher ka po no, doon hindi sa po Mary teacher. DeQueen. VPAA po ako. Ano po nangyari? Bakit po taong 2021 biglang nagkaso kayo ng concubinage? Which led doon sa pagkatanggal ninyo doon sa school. Tama po ba? Apo, kasi po, Ano po yung naging rason? Bakit kayo nag-file? okay po, ang mother ko po mabait po siya, pero nakita niya pong panggigipit kasi kinasuhan po kami ng father ko, kaming dalawa nung kapatid ko. Okay. May I know, ma'am, ano bang kinaso sa inyo noon? Qualified theft po. Qualified theft. Yes and po. then And absuelto naman kayo. Natapos po yun. Maayos naman po siyang. Pagkatapos, it led to 2021 na nag-file kayo ng case. Yes po, dahil naramdaman ng mother ko na this is too much. Parang ang dami niyang pagkukulang pero kami pa ang ginigipit. You're telling me may mga back and forth kayo na kaso laban sa isa't isa. So tatay mo nag-file ng kaso laban sa inyo. And then kayo naman nag-file ng kaso dito sa inyong tatay or yung nanay mo. Yes po, yun nanay ko po. Ngayon ma'am, matanong ko lang, is there a problem within the family in regards dito sa relationship nyo dito sa inyong tatay? Kahit sabihin natin naghiwalay na sila. Ang problem po, it's really between non-allowance po. Parang hindi na ho niya kami kinikilala as legal family po. He cannot turn away from that fact na kami po ang legitimate family. Kailan nagsimula yung parang away between the said? Ito nga po, 2020 onwards po. So after that, ano po yung usapan na sustento na binabanggit ninyo? Sino po yung susustentohan? Yung mother ko po. Okay. Kasi we are of legal age, so Yes. we cannot ask for any support naman. So yung mother ko po, being the legitimate wife, at kumikita naman po ang eskwelahan, at na-enjoy po ng mga mistresses po. So we feel na dapat may na-generate na provision din po yung mother ko po. Okay. May I know, ma'am, itong umanay negosyo na binabanggit ninyo ng eskwelahan, ano pong background? Paano po natayo itong eskwelahan? Was it involving your mother? Yes po, opo. Was it involving your father also as well na parang kasama sila, partner sila nung Yes araw? po, kasi being the legitimate spouse po, anything that start with the family po, it start with the partnership po. Hindi naman. Yung tinatanong ko lang is who established the said business? Was it before na nagsama yung tatay at nanay mo? Hindi po, during the marriage na po. During. The marriage po. Pero sino yung talagang nagtayo ng eskwelahan? May pera po ang mother ko. But due to pagsusuporta sa father ko, lahat po naubos. May mga property po siya, shinare niya po sa father ko. That led him to what he is now. Kung gusto nyo mangyari. Because of the current situation of my mother. Parang she needs the support. At yung kung may nilalaban man po kami ngayong concubinage, nilalaban po namin ng patas yun sa batas. Inaano lang po namin, nasa palliative care na po ang mother ko. Partially bedridden po siya, hip replacement po. And she deserves to get the support from my father po. Yun po kasi ang proper. So, ang kagustuhan nyo lang ay dahil siya ay still acting as a legal wife ayon sa ating batas, ay she still deserves the so-called support dahil ito ay conjugal pa rin. Going into said filing ng kaso, ma'am, dun sa pagpa-file ng kaso, ano po yung parang gusto ninyo dapat mangyari at bakit nyo po parang Yung concubinage, it's against the current mistress po who misrepresent herself as the wife. We have to let the public know na hindi po ganon. My mom is alive, living, and existing po kami. Usapin na natin si Attorney Batas Mauricio ngayong araw. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Cartul po. Magandang umaga po sa ating mga panauhin. At, nakakalungkot pong muli na ito'y problema sa pamilya. Yes. Mga Ginoong Cartul po. Ang nadidinig ko po kanina pa, yung pong paghahangad ng asawa sa pamamagitan ng kanyang mga anak na makatanggap ng suporta mula sa ama, lalong-lalo na doon sa magiging bahagi dapat ng ina, doon po sa eskwelahan, na ang pagkakadinig ko po kanina, parehong sila ang nagtatag nung sila yung nagsasama pa. Yes, correct. So, kung inyong mamaraba
sa atin, Ginoong Carl Tulfo at mga kababayan, ang payo po natin, magtampa po sila ng kaso, ang tawag ay separation of property. Kung hindi po nila gusto ng annulment, hindi nila gusto ng legal separation, meron pong bahagi ang ating Kodigo Sibil ng Pilipinas at ang Family Code of the Philippines na nagsasabi kahit buhay pa yung mag-asawa or lalo na particular buhay pa sila, pwede silang magsampa ng usapin sa hukuman upang alamin na, hatiin na yung mga ari-ari ang kanilang naipundar. Alamin kung paano ito maibibigay para sa pantustos o suporta ng asawang nangangailangan. So, petition for separation of property between husband and wife coupled with a petition for support. Para in the meantime, support pendentility, ang tawag po riyan, suporta habang tumatakbo ang usapin ng separation of property para yung pong asawa na bedridden makakuha kahit papano ng kanyang bahagi sa kinikita ng eskwelahan. Nag-agree ako with your point, attorney, kasi ang kagandahan dito is it's setting aside the so-called family feud and setting yung mismong patakaran natin na hanggang dito lang ang pwede, meron ng hiwalayan ng mga properties, assets, pera, kung ano man, para hindi na paulit-ulit na nangyayari ito. Kasi there are some people, kagaya nito, attorney, tagal-tagal na ng panahon, 1999 or 2000 pa pala huling pagsasama, pero hanggang kasalukuyan ay hindi na nagsasama, but legally married pa rin sila. So, of course, there's the so-called back and forth pa rin regarding sa kung ano man ang conflict. So, attorney, with that said, what can you say siguro, final, regarding dito sa ating complainant ngayon, final words or anything para dito kay ma'am? Opo, may papayo po natin dito sa mga panauhin po natin ngayon. Kung ang habol po ay ipakulong, tuluyan ang kasong concubinage, tuluyan ang kasong kriminal. Pero kung ang habol makakuha na ng pantusto sa pangangailangan ng ina na nakaratay sa banig ng karamdaman, hingin ang pakikialam ng hukuman sa pamamagitan ng kaso sa paghihiwalay ng mga ari-arian. At habang nililitis po yung paghihiwalay ng ari-arian, humingi po muna pansamantala ng suporta at kung yung pangangailangan ng ina na nakaratay sa banig ng karamdaman ay matugunan. Yun po ang pinakamaganda, Ginoong Carl. May naisip na ako, attorney, no? Kasi may binabanggit dito si ma'am kanina na umano'y yung tatay niya sinasabi na hindi na daw itutuloy yung suporta kung talagang itutuloy yung kaso. Ang gusto ko lang i-consult sa inyo, attorney, if let's say, is it possible for ma'am to consider that offer also as well kung gusto niya mabilisan na may makuha? But it has to be settled in black and white doon sa court mismo na nagkaroon sila ng settlement with this case in exchange for. Is that possible? Yung pong tungkulin ni asawang lalaki na magbigay ng suporta sa asawang babae, hindi po nakadepende kung titigil yung asawang babae sa paghahabol ng kasong kriminal. Yan po ay nakabatay sa Family Code of the Philippines. Pangunahin pong tungkulin ng isang asawa, mapalalaki, mapababae, magbigay ng suporta, magbigay ng pantustos sa pangangailangan sa araw-araw, pangangailangan sa pag-aaral ng asawa kung nag-aaral pa, pangangailangan para po matugunan ang gamot, ospital at mga doktor na kailangan sa kanyang karamdaman. Ibig sabihin, at isinasandal doon sa pag-withdraw o pagpapaalis ng kaso ang tungkuling suporta. Okay. Iwan po yun. Yung tungkuling magsuporta, yan po ay batas ng Carl Tulfo. Okay. So with that said, Attorney Batas, kami nagpapasalamat po sa inyo, attorney. Maraming salamat po. Kasama si Judge Angelina Mauricio dito po sa Likab, Nueva Ecija. Alright. So, ma'am, clear na ba sa inyo? Yes po. Okay? Pambansang